Nakakabahala na ang pabata ng pabatang nagiging biktima ng iba't ibang sakit sa puso. Nakakabahala din ang fatality rate. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit itinatag ang Philippine Heart Association o PHA. Ang Philippine Heart Association ay samahan ng mga dalubhasa sa larangan ng kardiolohiya. Itinatag noong March 26, 1952 sa pangunguna ni Dr. Mariano M. Alimurong na nagsilbing unang pangulo ng PHA. Ngayon ay kinikilala na ng Philippine Medical Association sa buong Pilipinas bilang isang prestihiyosong samahan sa larangan ng medisina. Bukod dito, kinikilala na rin ng International Society of Cardiology ang Philippine Heart Association bilang premyadong samahan na nagtataguyod ng mataas na antas ng serbisyo sa larangan ng cardiology sa Pilipinas. Layunin ng PHA na maging samahan ng mga dalubhasa sa larangan ng cardiology na tumitiyak na abot kaya at dekalidad ang edukasyon at iba pang pangangailangang cardiovascular ng bawat Pilipino. Target ng PHA para sa taong 2012 na makilala sa Asia Pacific bilang nangungunang institusyon sa paglaban sa mga sakit sa puso. Approve sa amin ang organisasyong ito. Ako si Jel Miranda. Thank you very much, Jel Miranda. At ngayon pa lamang gusto na nating pasalamatan ang organisasyong Philippine Heart Association. At kasama natin dito ang mismong presidente, no? As I said, gusto ko na magpasalamat ngayon kasi malaking tulong ito sa ating mga kababayan. Please welcome Dr. Saturnino Javier, ang presidente, and isa siyang cardiologist, of course, ng Philippine Heart Association. Magandang hapon, sir. Good afternoon. How are you? I'm good. Thank you very much. Okay. Thank you for the opportunity to be with you this Naku, sir, afternoon. thank you for the honor and the know-how na makukuha ng ating mga kababayan ngayon because it is alarming yung taas ng statistika when it comes to heart diseases. Could you give us more information about this? Tamang-tama yung sinabi mo, Elena. For several years already, itong sakit sa puso ang #1 killer sa Pilipinas. Ito ay nakatala sa mga records ng Department of Health. So, #1 siya talaga? #1 siya. Okay. And sa bilang ng mga taong kakaroon ng karamdaman o na ospital, #3 and #7, related sa heart disease. So, from the standpoint of productivity, halimbawa, at saka itong mortality, malaking porsyento ang dahil sa sakit sa puso. Right. So, ang focus dito ay hindi pwedeng maliitin dahil sa, kapag binanggit mo kanina yung word na productivity, no? Kasi merong mga karamdaman, magkasakit ka and then you recover. Correct. And then you're productive Correct. again. Sa sakit sa puso, it's not always the case. Mabuti kung makaka-recover. Kumisan ang nagiging sitwasyon is yung unang atake mo sa puso is your first and last. So kung ikaw padre at pamilya, halimbawa, meron kang malaking pamilyang sinusuportahan, malaking kawalan. So ang isang mensaheng gusto naming iparating sa inyong mga manonood, lalong-lalo na dito sa show mo, itong heart disease ay pwedeng maiwasan. Okay. May mga preventive strategy tayo na pwede nating gawain upang maiwasan magkaroon ng sakit sa puso. Right. Sinabi natin yung bad news, no? #1 siya na sa mortality. And then may good news. Yeah, and then the good news is yung mga pamamaraan kung paano natin pwede iwasan. But before we go there, kasi maraming klase ng sakit sa puso, maraming confusion dyan eh. Right. Pag sinabing stroke, ano ba yung stroke, ano ba yung MI, ano ba yun, sir, at anong pagkakaiba niya, yung mga major. Napakaganda ng tanong mo. Itong kadalasang naririnig na ating mga taong bayan na stroke, sa aming lingwahe, yung stroke ay atake sa brain. Itong MI, ito yung tinatawag nating acute heart attack o atake sa puso. So medyo magkaiba yan. Although sinasabi ng iba, stroke sa puso, ang ibig nilang sabihin, atake sa puso. Atake sa puso. Meron din tayong mga tinatawag na congenital heart disease. Ito naman ay mga depekto sa puso that we develop even when we are born as a child. No? Right. Sa Pilipinas, very common din ang rheumatic heart disease. Okay. Ito ay related sa mga throat infections na paulit-ulit, mga tonsillitis, na nagkakaroon ng epekto sa mga valvula ng puso. Right. Yan din, doktor, yung sinasabing malaki yung puso. Yung paglaki ng puso pwedeng mangyari sa maraming kondisyon, pwedeng sa hypertension, pwedeng sa rheumatic heart disease,
pwedeng dahil sa alcohol. Okay. So maraming pwedeng panggalingan ang paglaki ng puso. Right. Correct me if I'm wrong. Ang sinasabi nila because the heart is a muscle. So kapag nahihirapan siya mag-pump, doon siya lumalaki. In a way, In a way. tama yun, tama yun. Because kapag itong pumping chamber na ito laging nahihirapan, ang kanyang kapasidad na maging effective pump nako-compromise, nasasakripisyo. Yes. Okay. So, sa aming mga pamantayan, ang normal na pag-pump ng puso is around 60 to 70%. No? Pag nawala ang substantial capability ng puso na yon, bumagsak halimbawa to 40%. Hirap na siya, no? So, yung kanyang mekanismo para maging effective pump, nababawasan. Nako-compromise. And then doon tayo nagkakaroon ng mga heart failure symptoms na tinatawag. Doon na rin yung maraming komplikasyon. Correct. Because we have to remember it's the blood we're talking about. Okay. So, yung i-differentiate muna natin for clarificatory purposes, yung stroke na sa utak. Ito ba may kinalaman din sa puso? Malaki ang kinalaman because sa mga diseases ng mga blood vessels, kadalasan kung may problema sa mga ugat sa puso, meron ding problema sa ugat sa brain. Okay. Magkakadikit sila. For the simple reason na kung ano yung mga situation na pwedeng magka-develop tayo ng problema sa mga ugat sa puso, Right. ganun din ang nakaka-apekto sa mga ugat sa brain. For example, if you're a smoker, hindi naman yung smoke maapektuhan lang yung ugat sa puso, Right. pati yung ugat sa brain. Right. Which is why, if you are prone to develop heart disease, in most cases, you're also prone to develop brain stroke or brain disease. Okay. Tama bang sabihin, Doc, na kasi diba sabi mo nga kapag may depression yung puso, parang makikita mo rin yung depression na yun sa mga veins sa utak. Pero all over the body we have veins. Bakit prone ang utak sa stroke? Well, because yung ating brain, andun yung mga vital functions natin. No? Ikumpara natin halimbawa yung isang ugat papunta sa daliri sa kamay, kahit na mawalan ng supply yun, hindi natin masyado makikita. No? Pero kung itong blood supply na ito papunta sa ating speech area in the brain, for example, you get hit by a stroke, nagbara yung ugat doon sa area na sinusupplyan nun, Right. then totally you lose the capacity to speak. To speak. Okay. Eh kung ang maapektuhan is kalahati ng brain, major yon, then you become a vegetable. Okay. Now, could you please educate us, kasi merong sinasabi yung left brain and right brain, na kapag ka ang pag-uusapan ay paralysis na bunga ng stroke, kapag ka yung left brain ang tinamaan, kanan ang parang nagkakaroon ng diferensya, and vice versa. How is this? Kasi itong blood supply na halimbawang nagsusupply sa ating kanan, nagko-cross sila somewhere in the level here. No? Okay. So that the blood flow going to this part comes from here. Okay. Which is why, kung ang tinamaang area ay dito, ang affectation, ang involvement is Sa somewhere kabilang else. side. And the And other vice way versa. around. Okay. And vice versa. Pag sinabi ba nating stroke, ito ay bleeding? Or It's blockage? one of the possibility behind a stroke is bleeding. Pwede rin may nagbarang ugat. No? Okay. So pwedeng may nagbarang ugat, pwedeng may pumutok na ugat, and pwedeng both. Okay. And iba pa rito yung aneurysm. Iba pa yung aneurysm. But the aneurysm can be complicated by, anong tawag nila doon? Yung conditions of the heart. Right. Okay. And the aneurysm can also lead to rupture. Pwede siyang pumutok. Para lang sa kaalaman na yung aneurysm is abnormal na paglobo Right. of any part of the blood vessel, whether in the brain, in the stomach, in the aorta, yung tube, no? Or in the heart. No? Eh, parang balon yan. No? Kung masyado nang manipis yung wall, pwede siyang mag-rupture and pumutok. Para siyang may weak Yes. side doon. Then Okay. you get a major perforation or rupture. Okay. At delikado siya sa brain, specifically because of the reasons you enumerated It's earlier. it's highly fatal. Right. So, kumbaga yun yung control center ng ating buong katawan. Now, tapos na tayo sa stroke, mga kaibigan. Pag-usapan natin yung MI. Correct me if I'm wrong. I don't even know if I'm going to pronounce this rightly, no? Myocardial infarction. Tamang-tama. Okay. Yes. Nag-pay off yung yung kaka-practice. MI. Anong ibig sabihin ng MI? Nagbarang ugat. Okay. So, may kinalaman dito yung plaque. Yes. May kinalaman dito yung...
The simple explanation is that nagkaroon ng pagbabara yung ugat and therefore yung muscle ng puso na sinusupply ng baradong ugat magsasuffer. Alright. Pwede siyang mamatay. Okay. So pag sinabi nating MI, pwede itong blood coming in or out? It actually means yung blood supplying in, yun ang nawawala. Okay. So the blood supply of an involved muscle has been lost dahil nagbara yung ugat. Okay. Kasi ang artery, yung papunta doon sa muscle, carries blood to the muscle. To the muscle, yeah. And then the other one The vein takes it back. goes out. Okay. Marami pang mga kondisyon sa puso, but I think we touched on the very basics, no? At ito yung, pag nagpunta kayo sa mga clinic, ito lagi yung chine-check, blood pressure, yung 2D echo, etc. etc. Kasi ito yung unang-unang chine-check dahil sinasabing traidor itong karamdaman na ito. 1 minute you're playing golf, the next minute, iba na yung kalagayan mo. Ngayon, ano ang papel natin? Ano ang papel ng ating pamahalaan at ano ang papel ng Philippine Heart Association? Yan ang ating pag-uusapan when we come back. Huwag kayong aalis.